ba naman oh, para namang wala ng balang tumila tong ulan ha. Palakas pa ng palakas. Ay, grabe. Wala na ako makita sa daan. Naninigas ng mga daliri ko sa sobrang lamig. Makahinto nga muna. Saan ba pwedeng sumilong dito? Ay, ayun, sa tabi ng puno na lang. Ang dilim naman dito. Parang walang dumadaan. Naku, basang-basa na lahat ng bawang ko. Baka masira at ibalik ng mga customer. Siguradong lugi ako nito. Sayang ng puhunan. Leche namang panahon kasi to eh. Hindi nakikisama. Oh, sino yan? May tao ba dyan? Kung ako sa'yo, umuwi ka na habang may oras pa. Ay, aray! Anak ng po! Sino ba kayo? Bakit niyo ako tinulak? Wala naman po akong ginagawa sa iyo ah! Aray! Ang sakit tuloy ng balakang ko! Sandali lang po! Bakit kayo nandito ng ganitong oras? Ang lakas pa naman ng ulan oh! Hindi man lang kayo sumilong! Tingnan niyo, basang-basa na kayo! Baka magkasakit kayo niyan! Huwag ka nang magsalita pa! Hindi ako ang dapat mong alalahanin. Umalis ka na bago pa mahuli ang lahat. Hindi ka dapat nandito. Hindi ka dapat pumunta sa lugar na ito. Lumayo ka na. Lumayo ka na bago pa magsara ang lagusan! Naranasan mo na bang mapadpad sa isang lugar na sa unang tingin ay parang normal lang? Pero habang tumatagal, parang may mali na hindi mo maipaliwanag. Yung tipong kahit gusto mong umalis, parang may humahatak sa'yo at unti-unting hinihila ka pabalik. Paano kung isang araw, ang simpleng biyahe mo para kumita ay mauwi sa pagpasok mo sa isang baryong walang malinaw na daan, walang tiyak na lokasyon, at parang hindi dapat matunton ng kahit sino? Higit sa lahat, isa itong baryong kapag dumilim ang langit, nawawala na lang bigla, na para bang hindi ito kailanman nag-exist. Paano kung makapasok ka sa lugar na yon? Susubukan mo bang umalis kung ang bawat gabing lumilipas ay may kapalit na kakaibang pangyayari na hindi mo na maipaliwanag? O tatanggapin mo na lang na baka hindi na talaga para sa'yo ang makaalis doon? Kung gusto mong malaman kung paano ako napadpad sa lugar na yon, halika, samahan mo ko. Isang mapagpalang araw po at sa iyong mga masugid na tagapakinig. Bago ko simulan ang kwento ko, gusto ko lang sabihin na matagal na akong nakikinig sa channel na ito. High school pa lang ako, nakikinig na ako sa kwentong takipsilim. Sa tuwing pagod ako sa trabaho, ang mga kwento mo ang nagiging pahinga ko kahit sandali lang. Ang sarap po kasi sa tenga ng boses nyo at napakaganda rin po ng mga istoryang ibinabahagi nyo sa amin. Kaya ngayon, hayaan niyo pong ako naman ang magbahagi ng sarili kong karanasan. Isang kwento na hindi ko inakalang pwede palang mangyari sa totoong buhay. Bago ang lahat, ako nga po pala si Amira. 28 taong gulang nang mangyari ang mga bagay na ito. Lumaki ako sa isang simpleng buhay sa probinsya, kung saan ang kabuhayan ay nakasalalay sa sipag at tiyaga. Isa po akong tindera ng bawang sa palengke. Minsan, iniiwan ko kay nanay ang ibang mga paninda kong bawang at ako naman ang maglalako sa iba't ibang lugar para lang kumita ng sapat. Kilala ako ng iba bilang masipag at madiskarte. Kaya kahit gaano kalayo o kahirap ang biyahe, tinatanggap ko basta't may mauwing pera. Simple lang po ang buhay ko. Kayod sa trabaho at kapag pagod na, konting pahinga. At ulit na naman kinabukasan. Pero isang araw, may dumating na order na nagbago ng takbo ng lahat. Isang malaking bulto ng bawang ang kailangang ihatid sa isang lugar na hindi ko masyadong kabisado ang daan. Kahit may kaba ako, tinuloy ko pa rin ang biyahe dahil sa pangangailangan. Sinabi ko na lang sa sarili ko na sayang din ang kikitain at magagamit ko rin yon para madagdagan ang ipon ko sa nalalapit na pagpapakasal ko sa nobyo kong si Dario. Alam ko naman, Miss Neri, na hindi raw dapat babae ang gumagastos sa kasal. Pero para sa akin, wala namang masama kung makakatulong din ako kahit konti. At basta't para sa kinabukasan naming dalawa. Habang binabagtas ko po ang daan papunta ron, napansin ko na unti-unting nagbabago ang paligid. Parang habang tumatagal ang biyahe ko, mas lalo pang kumikipot ang kalsada at nagsisimula ng tumahimik ang buong paligid.
Hanggang sa hindi ko na namalaya na unti-unti nang nagdidilim ang langit. Kahit hindi pa ganon kalalim ang oras. Bigla na lang bumuhos ang ulan at halos hindi ko na makita ang daan sa harap ko. Wala akong ibang nagawa kundi maghanap ng kahit anong masisilungan. Pero sa bawat minutong lumilipas, parang mas lalo akong naliligaw na para bang umiikot lang ang daan at ayaw akong palabasin. Hanggang sa may napansin ako sa malayo, isang baryong hindi pamilyar sa akin. Sa lugar na yun, dun ko nakilala si Lauro. Hindi ko alam noon na ang baryong yun pala ay hindi lang basta baryo na tinitirhan ng mga normal na tao. At si Lauro ay hindi lang bastang estranghero. At ng gabing yun, doon nagsimula ang lahat ng hindi ko na kayang takbuhan. Nay, ikaw na po bahala rito sa paninda ko sa palengke ha. Makikisuyo na lang po ako sa'yo. Iiwan ko muna sandali. Pakibantayan na lang po muna itong pwesto ko ha. Ay ano bang meron at nagmamadali ka ng ganyan? Parang sinisilihan ang puwet mo. Baka po kasi gabi na ako nang uwi kapag hindi ako nakaalis agad. Hindi ko pa naman kabisadong daan. Sige Nay, ikaw na po muna bahala dito ha. Ay sandali nga. Saan ka ba pupunta at bakit kailangan ngayon na ngayon din agad? Tingnan mo nga yung sarili mo, ang dungis mo na. Hindi mo na naaasikaso ang sarili mo, Amira. Kailangan ko po kasing ihatid tong isang sako ng bawang sa kabilang baryo. Malaking order po ito sa akin. Sayang naman ang kikitain ko kung tatanggihan ko. Pandagdag na rin po sana sa ipon sa pagpapakasal namin ni Dario. Ay, ayun naman pala. Kaya naman pala halos liparin ng paa mo. Atat na atat ka nang magpakasal eh. Hindi naman po sa ganun, Nay. Gusto ko lang po talagang maayos ang kasal namin ni Dario. Kahit simple lang basta masaya. Ay nakakatuwa kang bata ka. Hindi ka maluho. Sa panahon ngayon, marami ang gustong ingrande ang kasal kahit wala pang ipon. Hindi naman po kailangan ng mamahaling handaan para sumaya. Basta po maikasal kami ni Dario at kasama ka, Nay, siguradong ayos na. Si Dario, handa na ba talaga yon? Baka naman puro pangako lang ang isang yon. Tapos sa huli takbuhan ka kapag naanakan ka na. Gaya ng loko-loko mong tatay. Si Nanay talaga. Iba-iba naman po ang mga lalaki at hindi naman po ganun si Dario. Mabait po yon, masipag din. Kahit kapos minsan, gumagawa po siya ng paraan. Nakikitaan ko naman po ng pagsusumikap si Dario. Kaya nga nagustuhan ko siya eh. Ay nako, ewan ko na lang sa'yo. Iba talagang tama ng pag-ibig. Ang akin lang, Amira. Basta't alagaan ka niya at hindi lokohin, masaya na ako. Yan lang ang importante para sa akin. Dahil kung hindi, baka tagain ko siya nang wala sa oras. Si Nanay talaga. Napaka mapagbiro. Ay, hindi ako nagbibiro. Totoo ang sinasabi ko. Kapag nagloko yun sa'yo, dila niya lang ang walang latay. Hindi niya po magagawang magloko, Nay. Bantay sarado ko yata yun. Sa katunayan po, Miss Neri, labag talaga sa loob ni Nailena ang pagpapakasal ko kay Dario. Noon pa man ay tutol na siya sa relasyon namin. May naging kasintahan na kasi si Dario dati na bigla na lang nawala na parang bula. At hanggang ngayon ay hindi pa rin alam ng marami kung ano talaga ang nangyari. Dahil doon, pinasuhan si Dario ng pamilya ng dating nobya niya. Pero dahil wala namang matibay na ebidensya na siya ang may kasalanan, hindi rin natuloy ang kaso. Sa tingin ko, yun din ang pangunahing dahilan kung bakit hirap si Nailena na tanggapin si Dario. Kahit sinabihan ko naman siya na huwag maniwala sa sabi-sabi ng nakararami. Pero sa kabila po ng lahat ng paratang at pagdududa ng ibang tao, masasabi ko pong mabuti talagang tao si Dario. Naniniwala akong wala siyang kinalaman sa pagkawala ng dati niyang nobya. Nakikita ko kasi kung gaano siya nasasaktan tuwing nababanggit yun. Sa katunayan, ni minsan ay hindi ko yun inungkat sa kanya dahil ramdam ko na hanggang ngayon ay pasan pa rin niya ang bigat ng lungkot at anino ng konsensya sa tuwing naririnig niya ang masasakit na salita at mga paratang ng mga tao sa paligid niya. Kaya anuman po ang mangyari, tinatako na po sa isip ko na walang makakapigil sa akin sa pagpapakasal kay Dario. Hindi ba pwedeng bukas mo na lang ihatid yan? Hindi raw po pwede, Nay. Kailangan daw nila ngayon din. May handaan daw kasi ron bukas ng umaga. At kailangan nilang maraming bawang para sa lulutuin. Kapag hindi ko nadala ngayon, baka sa iba na sila bumili. Sayang din naman, di ba? Hay, negosyo nga naman. Pero mag-isa ka lang ba? Opo.
Sino pa po bang sasama sa akin? Si Dario po nasa bukid pa, hindi pa nakakabalik yon. Ay nako, kung ganon, hintayin mo muna si Dario. Eh di tama na mag-isa kang babiyahe lalo na't papalubog ng araw. Kung hihintayin ko pa po yun, lalo lang ako maaabutan ng dilim sa daan. Mabilis lang naman po ako eh. Iahatid ko lang to at kukunin ng bayad tapos uuwi rin agad ako. Ay ewan ko sa'yo, Amira. Huwag nang matigas ang ulo. Paano kung magkaaberya ka sa daan? Baka masiraan ka ng motor. Alam mo naman kapag hapon na biglang umuulan itong mga nakaraang araw. Nagdala po ako ng kapote at isa pa, Nay. Hindi naman po ako pupunta sa malayo na hindi ako handa. Ika nga nila dapat bago sumabak sa gera, dapat may dalang bala. Ay nako, kahit na. Ay teka nga pala, sino ba yung umorder nitong isang buong sako ng bawang? Yun na nga po hindi ko po kilala. May batang lalaki lang pong lumapit sa pwesto ko kahapon. Sinabi niya na may nagpapahati daw po ng isang sako ng bawang sa kabilang baryo. Ay batang lalaki lang ang nagsabi tapos naniwala ka kaagad. Abang dali mo namang magtiwala sa hindi mo kilala. Paano kung niloloko ka lang? Hindi lang oras mong masasayang pati na rin ang puhunan mo pag nagkataon. Hindi naman po siguro, Nay. Kasi may iniwan po siyang paunang bayad. Eto nga po, tingnan nyo. Totoong pera naman po, hindi naman peke. Ay, may pera nga. Pero hindi ibig sabihin yan, mabuti na agad ang pakay sa'yo. Ay, wag ka nang tumuloy pa. At kapag hinanap yung pera, ibalik mo na lang. Mamaya mga masasamang loob pala yon. O baka naman mga aswang kaya ayaw magpakita. Naku naman, Nay. Ang lalim nyo naman agad mag-isip. Sino namang aswang mag-o-order ng bawang? Ayan ang problema sa'yo, Amira. Masyado kang panatag. Malay nyo naman po, wala lang silang mapag-utusan. Masyado po kayong tamang hinala. Ay, san banda ba ng kabilang banyo ang sinasabi mong lugar? Doon daw po sa lumang daan, yung malapit sa dating kubong bato. Tsaka malapit po sa malaking punong balete. Ano? Doon! Ay, bakit doon pa? Nay, ano ba naman? Ang bakit ang lakas ng boses mo? Agaw atensyon ka tuloy. Ay, sinasabi ko na nga ba? Iba talaga ang kutob ko dito, Amira. Kung doon lang din ang punta mo, mabuti pang huwag ka nang tumuloy. Hindi ka aalis. Nay naman, bakit po kayo ganyan mag-react? Para naman pong may kung anong halimaw doon. Masyado kayo nagpapaniwala sa mga kwento-kwento ng matatanda. Napapraning na po kayo eh. Huwag kang masyadong kampante, Amira. Hindi mo alam ang mga nakakasalamuha mo. Gusto mo bang hampasin ko pa yung ulo mo nitong walis? Para lang matauhan ka. Eh ano po bang meron sa lugar na yun at takot na takot kayo? Matagal nang iniiwasan ng mga taong dang yon. Lalo na kapag hapon na o papadilim na. Tapos ikaw susuungin mo pa talagang lugar na yon. Lakas naman ang loob mo. Dahil lang po sa sabi-sabi, kaya kayo nagkakaganyan, Nay? Ay, kailangan ko po ang kikitain dito. Malaking halaga rin po yun para sa akin. Hindi po ako magpapasindak sa mga ganyan, Nay. Amira, mas mahalaga ka kaysa sa pera. Kahit gaano kalaki ang bayad, hindi ka tumbas ng buhay mo. Ay nung kabataan ko, may mag-asawang naglalako ng isda na dumaan dyan para makatipid sa oras. Kasi ang akala nila mapapadali ang uwi nila. Hindi nila alam buhay pala nila ang mapapadali. Kinabukasan, natagpuan ang karito nila sa gilid ng daan. Kompleto ang paninda, pero silang dalawa, wala na. At may isa pa, si Mang Selo. Mangangahoy lang sana, matapang na matandang yon. Hindi naniniwala sa kwentong aswang at mga maligno. Kinaumagahan, nakita siyang nakaupo sa tabi ng daan. Buhay pa po? Buhay pa, pero hindi na makapagsalita. Hindi na makagalaw ng maayos. Palagay mo kung ordinaryong taong umorder sa'yo? Bakit sa lugar na walang gustong dumaan? At bakit bawang ang kailangan? Eh nagtitinda ako ng bawang, Nay. Natural bawang ang bibili nila. Ay nako ako, Amira, huwag mo akong daanin sa patawa-tawa mo ha. Hindi mo naiisip, ang bawang ay gamit laban sa masasamang nilalang. Eh di ibig sabihin tao ang bibili para proteksyon. O baka sila mismo ang bibili para wala nang ibang makagamit laban sa kanila. Lalo na kung gagamitin nila ito sa ritual at gagawing pangontra laban sa atin. Ay, Nay naman. Ang wild yung mag-isip eh. At isa pa, sarili mo lang ang pinapaniwala mo sa mga ganyang bagay. Makalumang kwento na yan, Nay. Kung ikukwento niyo pa yan sa ibang tao, baka pagtawanan ka lang. Binabalaan lang kita, Amira. Bahala nga po kayo dyan. Pero tutuloy ako. Aalis na ako bago niyo pa ako harangan. Ikaw na pong bahala rito ha. Pakibantayan na lang din po ang timbangan ko, baka paglaruan ng mga bata. Ewan ko sa'yo, Amira. Ang tigas talaga ng ulo mo. Hay, basta mag-iingat ka. Umuwi ka kaagad, ha? Opo.
Matapos po ako makapagpaalam kay nanay, agad na rin akong bumiyahe sakay ng motorsiklong binili namin ni Dario. Second hand lang po yun, Miss Neri. Luma na at minsan ay kumakalampag na ang makina. Pero malaking tulong na rin sa amin. Hindi man bago, maaasahan naman sa paghatid ng mga order naming bawang. Lalo na kapag may nagpapadala sa malalayong lugar na hindi basta nalalakad. Kung tutuusin nga po, yun na nga ang isa sa pinakamahalagang gamit namin sa araw-araw na kabuhayan. Habang binabagtas ko po ang daan, Miss Neri, hindi ko maiwasang kabahan. Nung una ay maayos pa ang lahat, pero habang tumatagal, ay lalong tumatahimik ang paligid. Para bang ang tanging maririnig mo lang ay ang tunog ng makina ng motorsiklo. Napansin ko rin na parang kumikipot ang daan habang papalayo ako ng papalayo. Para bang unti-unti akong nilalamon ng masukal na paligid. Ilang beses po akong napahinto dahil parang iisa lang ang dinaraanan ko. Parang paikot-ikot lang ako at hindi umuusad. Tumingin ako sa paligid, umaasang may bahay o kahit tao man lang na mapagtatanungan. Pero wala talaga. Walang katao-tao. Doon na po ako kinabahan. Hindi ko na rin sigurado kung tama pa ba ang tinataha kong daan. Papalubog na rin ang araw at kung minamalas nga naman, bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan. Lumakas din ang hangin at halos hindi ko na makita ang dinaraanan ko. Mas dumilim pa ang paligid dahil sa makakapal na ulap. Nang mga sandaling yon, Miss Neri, napaisip ako kung tama pa kaya ang daan na tinataha ko. O tuluyan na talaga akong naligaw. Ano ba naman Parang wala nang balang tumila tong ulan Palakas pa ng palakas. Ay, grabe. Wala na ako makita sa daan. Naninigas na rin ang mga daliri ko sa sobrang lamig. Kahinto nga muna. Saan ba pwedeng sumilong dito? Ay, ayun. Sa tabi ng punong yun na lang. Ang dilim naman dito. Parang walang dumadaan. Naku, basang-basa na lahat ang bawang ko. Kapag nasira to't ibinalik ng customer, siguradong lugi ako nito. Sayang ang puhunan. Leche naman kasing panahon to, hindi nakikisama Oh, sino yan? May tao ba dyan? Kung ako sa'yo, umuwi ka na habang may oras pa. Aray ko, anak ma... Sino po ba kayo? Bakit niyo ako tinulak? Wala naman po akong ginagawa sa'yo Aray, sakit tuloy na yung balakang ko. Sandali lang po. Bakit po kayo nandito ng ganitong oras? Malakas na po ang ulan hindi man lang kayo sumilong. Tingnan niyo, basang-basa na kayo. Baka magkasakit kayo niyan. Huwag ka na magsalita pa. Hindi ako ang dapat mong alalahanin. Umalis ka na bago pa mahuli ang lahat. Hindi ka dapat nandito. Hindi ka dapat pumunta sa lugar na ito. Lumayo ka na. Lumayo ka na bago pa magsara ang lagusan. Ayos lang po ba kayo? Sandali, bakit pong may kadena kayo sa paa? Sino po bang gumawa niyan sa inyo? Saan po ba talaga kayo galing? May hahanapin ako. Hahanapin? Saan po kayo pupunta sa ganitong oras? Ang dilim-dilim na po. Ang lakas pa ng ulan Delikado po kayo mag-isa. Hinahanap ko agad ako. Pupuntahan ko siya. Kailangan niya ng tulong. Anak niyo po? Bakit? Hindi pa po ba siya umuwi sa inyo? Nawawala po ba siya? Hindi siya nawawala. Kinuha siya. Kinuha? Sino pong kumuha? Mga aswang. Ha? Sabihin niyo po sa akin kung tagisan kayo. Pwede po kayong sumabay sa akin pa uwi. Kapag nahatid ko na itong mga benta kong bawang. Hindi ka ba naniniwala? Ginawa siyang alay na makapasok siya sa nawawalang baryo. Dinala siya roon at mula noon hindi na siya nakabalik. Ipag-iingat ko ang anak ko. Binapoy nila ang anak ko. Uubusin ko sila. Ano po bang sinasabi niyo? Baka po niluloko niya lang ako Hindi po totoo ang aswang. Gawa-gawa lang po yun para takutin ang mga tao. Noon siguro may naniniwala pero sa panahon ngayon wala na po. Tumahan na po kayo. Wala pong aswang at ang mabuti pa umuwi na kayo. Hindi mo alam ang mga sinasabi mo. Hindi dahil hindi mo nakikita. Ibig sabihin wala na. Kung totoo pong sinasabi niyo, nasan sila ngayon? Naghihintay lang sila ng tamang pagkakataon. Nandito lang sila. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, umalis ka na bago pa mahuli ang lahat.
Huwag niyo nga po akong takutin. Wala namang epekto sa akin yung mga sinasabi niyo. Kapag sumapit ang tamang oras at lumitaw na ang bilog na buwan, may baryong lumilitaw sa dulo ng daang ito. Maganda sa unang tingin, maliwanag, mapang-akit. Pero kapag nakapasok ka, Ano pong mangyayari? hindi ka na basta makakalabas pa. Kaya isipin mo ng mabuti ang bawat desisyon mo. Mukhang napasobra na po yata ang mga panonood niyo ng mga nakakatakot na palabas ah. Umuwi ka na bago mo pa pagsisihan ang lahat. Pasensya na po. Pero hindi po ako pwedeng umuwi nang hindi ko nadideliver itong bawang na in-order sa akin. Kailangan po ito bukas. Dito po kami kumukuha ng kinabubuhay. Kapag hindi ko ito naihatid, wala po kaming kikitain. Ha, mas mahalaga pa ba ang bayad kaysa sa buhay mo? Hindi naman po sa ganun, pero mahirap lang po kami. Hindi pwedeng sayangin ang biyahe. Sayang ang gasolina, ang mahal pa naman. Mas sayang kung mapapahama ka. Hindi ka dapat nandito sa oras na ito. Huwag ka nang tumuloy pa. Umuwi ka na. Pero, Umuwi ka na! Malapit ang magsara ang lagusan. anong lagusan po? Ah! Ay! Ay! Bakit ngayon pa namatay ang ilaw ng motor ko? Peste naman! Tay! Tay, nasan na po kayo? Nasaan yung matandang yun? Kanina lang nandito sa tabi ko ah. Saan kaya nagpunta yun? Hindi ko man lang napansin umalis. Oh, ano yun? Bakit parang ang daming sinding kandila? Kanina naman wala yan dyan ah. Nakakapagtaka. Parang wala namang baryo dito kanina. Puro puno lang at madilim na daan. Anong lugar kaya to? Bakit parang hindi na to yung daan na dinaanan ko kanina? Mawalaga lang na, miss. Pero kanina pa kasi kita napapansin. Para may hinahanap ka yata. Kanina ka pa naglalakad pabalik-balik dito. Kaya naisip kong baka kailangan mo ng tulong. Oo. May kasama ako matanda kanina. Kausap ko pa nga siya eh. Ilang sandali lang ang nakakalipas tapos bigla nang nawala. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Paglingon ko wala na agad. Baka hindi mo lang napansin. Marami kasing iskinita rito. Tapos magkakadikit pa ang mga daan. Kaya baka hindi mo lang talaga napansin kung saan siya dumaan. Minsan nga kahit taga rito nalilito rin. Siguro nga. Pero hayaan mo na. Teka, ano bang itsura ng matanda? Baka kilala ko. Dito sa lugar namin halos kilala ang mga tao. Payat siya, medyo kuba, puting-puti na ang buhok, tapos hirap maglakad kasi may kadena sa paa. Kaya nga nag-aalala ako baka mapahamak yun eh. Mukhang may diferensya pa naman sa pag-iisip. Ano ka mo? May kadena ba sa paa? Oo, bakit? Nagulat ka yata. Nakakatakot bang pakinggan? Hindi. Natanong ko lang. Sigurado ka bang dito mo siya uling nakita? Oo, dito lang talaga. Kanina lang kausap ko pa siya eh, tapos bigla na lang nawala. Kaya nga nakakapagtaka. Ibig mong sabihin, may kadena na nga sa paa? Hirap pang maglakad? Tapos bigla na lang nawala? Oo nga eh, kaya nga hinahanap ko siya. Baka kung saan napunta. Ano namang gagawin niya dito? Hinahanap niya raw ang anak niya at pupuksain niya raw lahat ng aswang na bumaboy sa anak niya. Magiganti raw siya. Hindi niya magagawa yon. Ha? Ano ibig mong sabihin? Wala. Wala eh. Nag-aalala lang ako. At saka wala akong maalalang ganyang tao rito eh. Pero kung gusto mo, pwede kitang tulungan maghanap mamaya. Ay nako, salamat ha. At teka nga pala, ano bang lugar to? May umorder kasi sa akin na bawang tapos taga rito yon. Kanina pa ako nagugulan sa dinadaanan ko eh. Ano? Bawang? Bakit gulat na gulat ka? May mali ba sa bawang? Wala. Nagulat lang ako. Hindi kasi madalas na may nagdi-deliver dito, lalo akong bawang. Isang sako pa naman to at kailangan daw bukas lalo na't may handaan. Wala naman kasing eksaktong lugar na sinabi kaya ito paikot-ikot tuloy ako. Baka ibang lugar ang tinutukoy mo. Sigurado akong walang magbabalak bumili ng bawang dito sa lugar na to. Ha? Bakit naman? Kung alam mo lang sana. Dito kasi, bihira may gustong humawak niyan. O baka wala nga talaga eh. Ano bang meron sa bawang dito? Mahabang kwento. Basta kung ako sa'yo, huwag mo nang alamin pa. Kung hindi talaga taga rito yung umorder ng bawang, baka kailangan ko na talagang umalis. Gabing-gabi na rin eh. Ay, sayang naman kung hindi ito madideliver sa tamang oras. Baka ipabalik pa sa akin yung kalahati ng bayad. Tapos nagloko pa tong motor ko. Ay, naku, kung minamalas ka nga naman. Sa lagay ng panahon ngayon, mas mabuti pang isipin mo muna ang kaligtasan mo kaysa sa bayad. Alam ko naman yun.
Pero mahirap din kasi eh. Pinagkakakitaan namin to. Isang sako na to eh, hindi biro. Kapag pumalpak ako, malaking kawalan sa amin. Kahit na, hindi lahat ng kita sulit kung may kapalit na peligro. Mas manghihinayan ka kung may mangyari sa'yo. Ang hirap naman ng sitwasyon ko. Kung hindi ko ito maihahatid, lugi kami. Pero kung aalis din naman ako ngayon, sigurado magtutulak lang ako ng motor ko sa dilim. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kung ganun, bakit hindi ka muna makituloy sa bahay ko? Ha? Malapit lang naman dito. Total, wala ka rin namang mapupuntan sa ganitong oras. Eh, nakakahiya naman eh. Baka makaabala pa ako sa'yo. Hindi ka naman abala. Mas delikado kung ipipilit mong umalis ngayong gabi. Lalo na't sira pa ang motor mo at ganitong malakas ang ulan. Pero hindi ba nakakabahala na magpatuloy ka sa bahay mo nang hindi mo naman kakilala? Mas nakakabahala kung dito ka lang mag-isa. At least sa bahay, may masisilungan ka at makapagpapahinga ka. Ewan ko ba? Parang wala rin naman akong ibang choice. Isipin mo na lang, pansamantala lang. Sige, kung ayos lang naman sa'yo, makikituloy muna ako. Salamat ha. Walang anuman. Halika na, bago pa lalong lumakas ang ulan. Nang mga oras na yon, Miss Neri, hindi ko po talaga alam kung tama ba ang naging desisyon ko na pansamantalang makituloy sa bahay ni Lauro. Wala na rin naman po kasi akong ibang pagpipilian. Malakas ang ulan, madilim na rin ang paligid, at nasiraan pa ako ng motor. Kung ipipilit ko pang umalis, baka lalo lang akong mapahamak. Habang naglalakad po kami ni Lauro, napansin ko na sa bawat bahay na madaanan namin, may mga nakasabit na buto ng hayop. Iba-iba ang laki at hugis at parang matagal na pong nakabilad doon. May ilan pang nakatali sa mga pinto at bintana. May mga tao rin pong nagkukumpulan sa gilid ng daan. Pinapatik-patik nila ang likod ng kaldero habang sabay-sabay po silang sumasayaw. Pero nang mapansin nila ako, bigla silang huminto. Natahimik ang lahat at ramdam ko agad ang bigat ng tingin nila sa akin. Hindi sila nagsasalita pero parang sinasabi ng mga mata nila na hindi ako kabilang doon. Para bang sa bawat hakbang ko, sinusundan nila ako ng tingin na may halong galit at babala. Hindi ko tuloy maiwasang mapayuko at mapahigpit ang hawak ko sa dala ko. At bago pa kami tuluyang makalampas, bigla nila kaming hinarang. Magbigay galang sa ikinakasal. Ha? Ano po bang gagawin ko ha? Hindi ko po kasi alam ang patakaran dito eh. Kailangan mong umalik sa panig kasal na babae. Ano? Tama si Lauro. Kailangan mong halikan ng 3 beses ang panang ikakasal na babae. Yan ang tanda ng paggalang sa kanya at sa seremonyang isinasagawa. Dahil pinutol ang presensya mo ang seremonya, yun ang kapalit. Yun ang nakaugalian dito at hindi pwedeng baliwalain, lalo na kung nasa harap ka mismo ng kanilang seremonya. La, grabe naman po yun. Napadaan lang naman po kami. Hindi naman po kami kasama sa okasyon nyo. Ayoko po. Parang hindi ko po kayang gawin yun. Hindi ka pwedeng tumanggi. Kapag dumaan ka sa gitna ng seremonya, kailangan mong magbigay galang. Yan ang batas dito. Pasensya na po. Sana po maintindihan nyo. Wala naman po ako masamang intensyon. Gabi na rin po kasi. Gusto lang po sana naming makadaan at makaalis agad. Kailangan mong igalang ang seremonya. At bilang namumuno sa patakaran na ito, hindi pwedeng basta ka na lang dadaan na parang walang nangyayari. Kapitan Selo, baka naman pwede ninyo siyang pagbigyan. Wala naman po siyang alam sa mga patakaran dito sa lugar natin. Napadaan lang po siya at hindi niya rin alam na may ganitong seremonya. Kahit hindi niya alam, nakapasok na siya sa gitna ng seremonya. Bakit kasi dinala mo pa yan dito? Gumagawa ka na naman ba ng paraan para makaalis, Lauro? Pare-pareho tayong dito mamamatay. Nakita ko po, Miss Neri, ang pag-igting ng panga ni Lauro at ang pagkuyom ng kanyang kamao. Halatang pigil na pigil siya sa nararamdamang inis. Lumapit naman si Kapitan Selo at mariing hinawakan si Lauro sa braso, na para bang pinapahinto siya sa kung anumang gagawin niya. Bago pa po lumala ang sitwasyon, mabilis akong lumapit sa babaeng ikakasal. Kahit mabigat sa loob ko, 3 beses kong hinalikan ang paa nito bilang paggalang. Ramdam ko po ang paggapang ng hiya sa akin. Pakiramdam ko nga, umakyat lahat ng dugo ko.
Pero ginawa ko pa rin para matapos na. Susunod ka din pala. Kailangan pang daanin sa dahas. Pasensya na po talaga. Pwede na kayong umalis. Pero mag-iingat ka, Iha. Hindi ka pa naman taga rito. Sige po, salamat po. Laura, ano bang klaseng lugar tong baryo nyo? Unang beses ko lang humalik sa Pats, hindi ko pa kilala. Pagpasensyaan mo na. Oh, natahimik ka yata. Wala. Ayos lang ako. Nga pala, tungkol sa sinabi ni Kapitan Selo kanina, na gumagawa ka raw ng paraan para makaalis dito at parang pare-pareho raw kayong mamamatay sa lugar na to. Ano ba yung ibig niyang sabihin? Anong klaseng paraan ang tinutukoy niya? Mabuti pang huwag mo nang alamin pa, Amira. Hindi naman yung mahalaga. Akin ang kamay mo. Teka, ano ba? Anong gagawin mo sa kamay ko? Uy, teka nga. Bakit mo sinisingut-singut ang palad ko? Base sa amoy mo, mukhang wala pang nakakagalaw sa'yo. Biyarin ka pa, Amira? Anong sabi mo? Bitawan mo nga ang kamay ko. Nagulat ba kita sa tanong ko? Hindi lang gulat. Kinabahan ako dun ah. Sino ba kasing matinong lalaking kakakilala lang pagtatanong lang ganyan? Ang weird mo ah. Pasensya na. Alam mo na, sa panahon kasi ngayon ang daming mapusok. Makapagsalita ka naman, akala mo may gagawin akong kahalayan sa'yo ha? Hoy, akong babae sa ating dalawa ha? Pwede namang wag mo na akong patuloyin sa bahay mo kung duda ka talaga sa pagkatao ko. Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang talaga makasigurado kung wala ka pa talagang karanasan, Amira. Wala. Kasi wala pa yun sa isip ko eh. Kasal muna bago ganyang mga bagay. Gusto ko lang makasigurado. Bigat naman ang mga tanong mo. Parang kung ano na iniisip mo ah. Wag mo na nga akong tanungin ng mga ganyang bagay, nakakailang. Pasensya ka na talaga. Pero natutuwa ako na birhin ka pa, Amira. Siguradong abot langit ang tuwa ng lalaking bibiyag ng puso mo. Sus ng bola pa. Pumasok ka muna. Pasensya ka na kung medyo magulo. Ayos lang, ano ka ba? Ikaw na nga ito nagpatuloy sa akin, magre-reklamo pa ba ako? Wala ka bang kasama rito sa bahay mo? Wala. Ako lang. Ilang taon na rin kasi ang lumipas simula nang mamatay ang mga magulang ko. Pasensya na, hindi ko alam. Okay lang. Matagal na rin naman yun eh. Sanay na ako kahit papano. Pasensya na ulit ha, sa nabanggit ko. Wala yun. Mas okay na rin yung may makakausap ako kahit paminsan-minsan. Pansin ko wala kaya masyadong gamit dito. Pero ang dami mong mga bote ng langis at mga tuyong dahon, para saan yan? Yun ba? Mga pamahid ko yun sa kasukasuan ko. Alam mo na, tumatanda na. Sumasakit na ang katawan paminsan-minsan eh. Ang dami naman. Akala ko nga pagtatawas ang trabaho mo. Mukhang matagal mo na itong ginagamit. Oo. Madalas kasing mamanid ang likod ko eh. Lalo na kapag malamig ang panahon. Mas nakakatulong to kaysa puro gamot lang. Saan mo naman natutunan na gumawa ng mga ganyan? May mga matatanda no na marunong magturo ng ganyan. Pinasa lang din sa akin yan eh. Hindi naman kasi lahat nabibili sa butika. Minsan, Amira, dito sa paligid mo lang din makikita ang kailangan mo. Ang layo ng buhay mo sa akin. Sanay ka sa ganito, ako kabaliktaran. Hayaan mo. Masasanay ka rin dito. Hindi pa sa ngayon. Pero darating din ang araw. Nagugutom ka ba? Ipagluluto Ay kita. naku, huwag ka na mag-abala. Ayos lang ako, Lauro. Kahit hindi ako kumain, sanay naman ako magtiis kapag wala. Huwag ka na nga maya, Amira. Isipin mo na lang na pa-welcome ko to sa'yo. Baka nga hindi ka pa kumakain mula kanina. Tapos pinipilit mo lang tiisin ang gutom. Ipagluluto kita kahit simpleng ulam lang. Sapat na yon. Huwag na talaga, nakakaya naman. Nakikituloy na nga lang ako rito tapos pabibigatan pa ba kita sa mga ganitong bagay? Ayos lang talaga ako. Sa totoo lang, matagal na rin akong hindi nakapagluto para sa ibang tao. Nasanay na rin ako mag-isa eh, kaya hayaan mo naman ako magluto. Kahit ngayong gabi lang. Sigurado ka ba? Kahit konti lang hindi naman ako ganun kalakas kumain. May hindi pa ako naiiyaw na manok at kunting gulay. Kahit pa paano may maiahin pa ako sa'yo na mainit-init. Sige, kung ganun. Maraming salamat, Lauro. Hindi ko talaga inaasahan to. Maupo ka muna dyan at pagpahinga ha. Tawagin mo lang ako kung may kailangan ka. Nasa kusina lang ako. Sige, salamat ulit, Lauro. Malaki po ang pasasalamat ko, Miss Neri. Kasi si Laura ang tumulong sa akin ng oras na wala akong malapitan. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko pa alam kung saan ako pupunta. Pero kahit ganun,
Hindi ko po maiwasang magtaka sa baryo nila. Napakatahimik po kasi. Parang walang tao kahit may mga bahay naman. Wala na nga pong kuryente tapos sobrang tahimik pa. Yung tipong parang wala kang marinig kahit konting ingay. Nakakakaba po. Parang may kakaiba sa paligid. Yung bahay naman ni Lauro, iba rin po ang pakiramdam. Parang walang buhay. Wala pong litrato. Wala ring ibang gamit na makikita mo sa normal na bahay. Halos puro bote lang ng langis ang nandun. Sabi niya, ginagamit niya daw yon para sa pananakit ng kasukasuan niya. Pero hindi ko po alam. Parang may mali. Hindi ko lang po maipaliwanag. Pero iba po talaga yung pakiramdam ko sa lugar nila. Lauro, gusto mo bang tulungan na kita sa teka, ano yung kinakain mo? Hilaw na daga. Ha? Huwag kang matakot. Normal lang to sa lugar namin. Dagang bukid dyan. Malinis pa yun kumpara sa iba. Normal lang ba talaga sa yung kumain ng hilaw na daga? Baka magkasakit ka dyan sa ginagawa mo. Sanay na ang aking katawan. Mas ayos pa nga pangangatawan ko at hindi ako basta-bastang kinakapitan ng sakit kaysa sa mga taong puro luto ang kinakain. Pero hilaw pa rin yan. Kahit saan mo patingnan, hindi pa rin ligtas kainin. Iba kasi ang nakasanayan ko. Dito sa baryo, minsan wala kang pagpipilian eh. Kung anong meron lang. Pero bakit kailangan pa rin hilaw? Pwede namang lutuin, di ba? Kapag niluto pa sa apoy to, nawawala yung lasa at sustansya. Sayang lang naman eh. Alam mo, Lauro, hindi ko alam kung naiintindihan kita o mas lalo lang ako nalilito sa'yo eh. Ay naku, napapakamot na lang talaga ako ng batok sa ginagawa mo. Hindi mo naman kasi ito nakasanayan eh. Pero nakakatakot kasi. Parang ang layo ng normal na ginagawa mo kumpara sa alam ko. Iba-iba lang talaga ang buhay ng bawat tao, Amira. Kahit sanay ka ng kumain ng hilaw, may hangganan din ang katawan ng tao. Oo na. Siya, umupo ka na lang dyan. Sakto. Luto na rin itong tinolang manok na niluto ko. Ipaghahain na kita. Tulungan na kita. Huwag na. Mas gusto ko na ako ang gumawa nito para sa'yo. Sa totoo lang, matagal ko na itong gustong mangyari. Yung may kasama ako sa ganitong oras, yung may kausap ako habang kumakain. Ang lalim mo namang magsalita, Lauro. Nakakalungkot naman na ikaw lang mag-isa, no? Pero mukhang sanay ka naman, ha? Sanay lang ako. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ko hinahanap na may kasama. Kaya hayaan mo na lang akong asikasuhin ka, Amira. Minsan lang naman to eh. Bakit ganyan ka makatingin? Naiilang tuloy ako. Alam mo ba? Matagal ko nang iniisip kung anong pakiramdam ng may kasabay kumain. Yung may kausap habang tahimik ang gabi. At ngayon, naranasan ko na dahil nandito ka, Amira. Kaya ayaw kong sayangin. Mariin akong tinitigan ni Laura sa mata, Miss Neri, na para bang sinusubukan niyang basahin lahat ng iniisip ko. Hindi agad ako nakagalaw. Parang biglang bumigat ang paligid habang nakatingin siya ng ganun katagal sa akin. Dahan-dahan niyang inabot ang mukha ko at hinaplos yon pababa hanggang sa palad ko. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko po, umakyat lahat ng hiya ko. Siguro nga po ng mga oras na yon, pulang-pula na ako sa sobrang ilang na nararamdaman ko. Paulit-ulit niya ring sinasabi na matagal niya na raw akong hinihintay, na matagal na siyang walang kasama at sanay na siyang mag-isa. Kaya ngayon daw na nandito na ako, ayaw na niyang mawala pa ito agad. Nagdadalawang isip ako, Miss Neri. May parte sa akin na naiilang at nagtataka sa ikinikilos niya. Pero may parte rin na iniisip ko na lang na baka ganun lang talaga siya. Baka nangungulila lang talaga siya ng kasama, kaya ganito siya kumapit sa presensya ng ibang tao. Pero habang tumatagal, hindi ko pa rin maalis sa isip ko yung kakaibang bigat ng tingin niya at yung paraan ng pagsabi niya na parang matagal niya na akong kilala. Kahit ngayon ko lang naman siya nakilala. Teka, bitawan mo ng kamay ko, Lauro. Napapahigpit yung kapit mo eh. Pasensya na. O siya, kumain ka na. Masarap yung niluto kong tinola. Nagustuhan mo ba ang luto ko, Amira? Sana okay lang sa panlasa mo. Oo naman, masarap. Salamat ulit, Laura. Hindi ko akalain na ganito kasarap yung ihahanda mo. Mabuti naman na nagustuhan mo. Matagal na rin kasi mula nung huli akong may pinagsilbi ng pagkain. Kaya medyo kinabahan din ako kung magugustuhan mo. Hindi halata na kinabahan ka. Ang ayos ka ng luto mo. Parang sanay na sanay ka na.
Salamat, Lauro, ha. Na-appreciate ko talaga to. Walang anuman. Matapos mong kumain, ako nang bahalang maghugas ng pinagkainan natin para makapagpahinga ka na rin. Naku, nakakaya naman. Pwede naman kitang tulungan para hindi ka mapagod. Huwag na, ayos lang. Salamat ulit, Lauro. Hindi na po ako nagpumilit na tulungan pa si Lauro sa paghuhugas ng pinagkainan namin dahil ayaw niya rin naman. Kaya iniwan ko na po siya sa kusina. Sinabihan niya rin ako na pwede na raw akong magpahinga at gamitin ang kwarto niya kung gusto ko nang matulog. Dahil pagod na rin po ako, sinunod ko na lang siya at dumiretso sa tinuro niyang kwarto. Pagpasok ko pa lang, napahinto agad ako at napatakip sa ilong. Sobrang lansa po ng amoy sa loob. Parang may halong amoy na panis at nabubulok. Hindi ko maipaliwanag ng maayos. Pero parang matagal nang kulob ang kwarto at hindi nalilinis. Halos maduwal na po ako sa sobrang baho. At ilang saglit din akong nag-alinlangan kung tutuloy pa ba ako sa loob. Pero naisip ko po, nakakahiya namang magreklamo. Pinatuloy na nga lang ako, binigyan pa ako ng makakain, tapos mag-e-enarte pa ako. Kaya kahit hirap ako sa amoy, pinilit ko na lang mag-adjust. Humiga ako sa kama at sinubukang ipikit ang mga mata ko. Hindi ko nga po alam kung anong oras na ako tuluyang nakatulog. Medyo kinabag pa ako dahil sa amoy at sa hindi komportabling pakiramdam. Paikot-ikot lang ang tulog ko hanggang sa bigla na lang po akong magising sa kalagitnaan ng gabi. May narinig po akong mahinang katok sa bintana. Una, inisip ko baka hangin lang o kung anong sanga. Pero paulit-ulit yung tunog. Dahan-dahan akong bumangon. Medyo kinakabahan ako. At marahan kong nilapitan ang bintana. Nang buksan ko po yun, may isang matandang babae sa labas. Tahimik siyang nakatayo. Nakatingin ng diretso sa akin. Nagpakilala siya bilang si Aling Pasing. Bago pa ako makapagsalita, mariin na po niyang hinawakan ang braso ko at hinila ako palapit sa kanya. Napakalamig po ng hawak niya, Miss Neri, at parang may kakaibang bigat. Hindi ko agad na ialis ang braso ko. Parang nanigas ako sa kinatatayuan ko habang nakatitig siya sa akin ng seryoso. Parang may gusto siyang sabihin na hindi niya agad mabigkas. Umalis ka na bago pa sumikat ang araw. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Umalis ka habang may oras ka pa. Ha? Bakit po? Ano po bang meron? Hindi ko po maintindihan kung bakit kailangan kong umalis agad. Huwag ka nang magtanong pa, Amira. Hindi lahat ng bagay kailangan mong malaman ngayon. Basta't makinig ka sa akin at huwag kang magtiwala agad kay Lauro. Bakit po? Mukha naman po siya mabuting tao. Siya pa nga pong tumulong sa akin at nagpatuloy sa akin dito. Ganyan siya sa umpisa. Mabait, maasikaso, at marunong magpakita ng malasakit. Pero hindi mo pa siya kilala ng buo. Hindi mo pa alam kung ano talaga siya kapag wala nang nakakakita. Hindi ko po kayo maintindihan. Parang wala naman po ako nakikitang masama sa kanya. Dahil yun ang ipinapakita niya sa'yo. Pinapaniwala ka niya sa gusto niyang makita mo. Pero may ibang bahagi si Lauro na hindi niya ipinapakita sa kahit kanino. Ano pong ibig niyong sabihin? Bakit parang tinatakot niyo ako? Hindi kita tinatakot, Amira. Pinapaalalahanan kita. Umalis ka na bago ka pa niya gawing paraan para makaalis siya sa lugar na ito. Paraan? Paano po ako magiging paraan? Wala po akong alam sa sinasabi niyo. Mas mabuti nang wala kang alam kaysa sa malaman mo pa kung ano ang kaya niyang gawin. Hindi ka dapat manatili dito ng matagal. Nagugulan po ako. Hindi ko alam kung sinong paniniwalaan ko sa inyo. Kailangan mo lang umalis habang kaya mo pa. Dahil kung magtatagal ka pa rito, hindi ka lang matatali kay Lauro, kundi pati na rin sa lugar na ito. Pero paano po kung nagkakamali lang kayo? Paano kung wala naman talagang masama kay Lauro? Baka sinisiraan niyo lang yung tao.
Matagal ko na siyang kilala kesa sa'yo. Nakita ko na kung anong ginagawa niya kapag walang ibang tao. Ano po bang ginagawa niya? Hindi ito ang tamang oras para ikwento ang lahat, Amira. Mas mahalaga na makalayo ka muna. Kung magtatagal ka pa dito, baka wala ka ng pagkakataon para umalis pa. Bakit po parang atat na atat kayong paalisin ako? May mangyayari po ba? Hinaan mo ang boses mo. Baka marinig ka niya. Bakit niyo po ako pinapaalis tapos kayo nandito? Sabi niyo delikado. Bakit hindi na lang kayo ang umalis? May sarili akong dahilan kung bakit nandito pa rin ako. Aalis na ako, Amira. Basta sundin mo ang sinabi ko kung ayaw mong mapahamak. Teka, Wala nang oras. Nandyan na si Lauro. sige po. Mag-ingat po kayo. Amira? Ayos ka lang ba? Narinig ko kasi na parang may kausap ka. May narinig akong boses eh. Ha? Oh. Ano, wala akong kausap. Iniisip ko lang kung anong oras na ba. Parang ang bagal kasi ng oras eh. Hindi ako makatulog ng maayos. Sigurado ka ba? Medyo malinaw yung narinig ko. Parang may kausap ka talaga eh. Wala talaga, Lauro. Ano ka ba? Baka may ibang tunog ka lang na narinig. Tahimik kasi dito. Kaya parang lumalakas yung mga maliliit na ingay. Ganun ba? Kala ko may kasama ka sa loob. Huwag kang basta-basta kakausap ng kahit sino dito sa baryo ha. Mahirap na. Baka kung ano lang ang pakay sa'yo. Wala naman talaga akong kausap. Iniisip ko lang yung bahay namin. Baka hinahanap na ako ni nanay. Nag-aalala pa naman agad yun kapag hindi ako nakauwi sa tamang oras. Huwag kang mag-alala. Mamayang 6:00 ng madaling araw. Makakabalik ka na rin sa inyo. Pagsikat po ng madaling araw, Miss Neri, nagising ako sa gilid ng daan palapit sa baryo namin. Katabi ko po ang motor ko at ang isang sako ng bawang. Pero hindi ko po maalala kung paano ako nakauwi ron. Napatayo na lang po ako at dahang-dahang naglakad pa uwi. Mabigat pa ang pakiramdam ko. Parang may nangyari na hindi ko maipaliwanag. Pagdating ko po sa bahay, agad kong naabutan si nanay at si Dario na nagtatalo. Natigilan lang silang dalawa nang makita ako. Mahal, mabuti naman at nakauwi ka na. Kagabi pa kami ni Nanay Nena nag-aalala sa'yo. Saan ka ba nagpunta? Hindi ko alam. Wala akong maalala. Kung hindi ka kasi pabayang nobyo, hindi mo hahayaang umalis ang anak ko ng mag-isa. Hindi naman po sa ganun, Nay Nena. Nag-aalala rin po ako kay Amira. Hindi ko naman po inaasahan na aalis siya ng ganito katagal. Hinahanap ko rin naman po si Amira kagabi. Halos hindi ako nakatulog kakaisip kung nasan siya. Hindi lang naman po kayo nag-aalala sa kanya. Hay nako, Dario. Kung talagang may malasakit ka sa anak ko, hindi mo hahayaan na mag-isa lang siyang umalis. Babae yan. Hindi mo ba naiisip ang pwedeng mangyari sa kanya? Naintindihan ko po kayo. Kasalanan ko rin po na hindi ko siya nasamahan. Pero ngayon po, ang mahalaga nakauwi na siya ng maayos. Tama na po. Huwag na kayo mag-away dahil sa akin. Hindi ko rin naman alam kung ano nangyari sa akin kagabi. Anong ibig mo sabihin? Wala kang maalala? Paano hindi mo maalala yung mga nangyari sa'yo? Ang huling natatandaan ko lang parang may bahay tapos may taong tumulong sa akin. Pero malabong lahat eh. Ay, Diyos ko, anak. Bakit ka ba kasi nagpunta sa ganong lugar? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na huwag kang basta-basta pupunta kung saan-saan. Buti na lang at nakauwi ka pa. Baka kung ano nang nangyari sa'yo kung hindi. Importante ngayon ligtas ka. Ay, Huwag ka na munang alis mag-isa ha. Sabihin mo kagad sa akin kung may pupuntahan ka. Pasensya na talaga. magpahinga ka muna, anak. Mukhang pagod na pagod ka. Mamaya na natin pag-usapan to kapag maayos ang pakiramdam mo. Amira, okay ka lang ba? Kanina ka pa tahimik tapos palinga-linga ka dyan sa labas. Ha? Oo, ayos lang ako. Pero pakiramdam ko parang may tumatawag sa pangalan ko eh. Anong nararamdaman mo, anak? Masama bang pakiramdam mo? Hindi naman po masamang pakiramdam ko. Ayos lang ako. Huwag niyo na akong alalahanin pa. Kanina pa kita napapansin. Para kang lutang, Amira. Hindi ko lang talaga maalis yung pakiramdam ko na parang kailangan kong bumalik doon. Bumalik saan? Hindi ko nga alam eh. Ay, naku, halika na sa loob. Huwag ka na dyan sa bintana.
Umamin ka nga sa akin, Amira. Sino ang kinikita mo tuwing alas 6 ng gabi? May lalaki ka ba? Palagi ka na lang nawawala. Tapos wala ka may paliwanag pag umuwi ka. Hindi ko rin alam kung paano ko ipapaliwanag sa'yo. Kahit ako naguguluhan din sa sarili ko eh. Ay nako anak, ilang beses na to nangyayari. Tuwing alas 6 ng gabi, hindi ka na mapakali. Tapos kinabukasan, bigla ka na lang babalik na parang walang nangyari. Pasensya na po, Nay. Pero hindi ko po sinasadya. Pakiramdam ko po parang may humihila sa akin o may kailangan akong puntahan. Pero hindi ko talaga matandaan kung saan. Paano mo masasabing hindi mo alam kung saan ka pupunta kung lagi kang nasa labas? Amira, meron ka bang tinatago sa amin? Wala. Wala, Dario. Wala akong tinatago. Kung meron man, sana ako rin alam ko kung ano yun. Di ba? Ay nakakatakot na to. May mali na talaga. Nay, natatakot na rin po ako sa sarili ko. Sa umaga, normal naman ako, pero pagdating ng alas 6, parang nag-iiba yung isip ko. Hindi ko po maipaliwanag. Parang may oras na hindi ko na kontrolado yung sarili ko. Hindi na normal to. Bukas na bukas, magpapabasbas tayo kay Father Mario. Oh, wag na. Anong wag na? Umayos ka nga, Amira. Hindi pwedeng gaganyan-ganyan ka na lang. Ay tama na nga yan. Mamaya mag-away pa kayo eh. Ay pero anak, tama si Dario. Bukas pupunta tayo sa simbahan para magpabasbas ka kay Father Mario. Para kung may umaaligid man na masamang elemento sa'yo, mataboy natin. Ayoko po, Nay. Ayoko po sa simbahan. Naririnig ko pala yung salitang simbahan, parang tinutusta na ako eh. Tingnan mo nga. Hindi ka naman ganyan dati. Ano ba, Dario? Intindihin mo naman ako. Hindi. Bukas na bukas pupunta tayo kay Father Mario. Dalhin niyo siya sa harap. Dito natin siya ipagdarasan. Hindi, ayoko dito. Pakawalan niyo nga ako. Nay, ano ba? Hindi ako sinasapian para pabasbasan niyo ako. Lumapit kayo. Hawakan niyo siya ng maayos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Huwag niyo akong hawakan. Bitiwan niyo ako. Lumayo kayo sa akin. Amira, please. Tapusin na natin to. Dito na magwawakas lahat ng nangyayari sa'yo. Panginoon, ilayo mo siya sa anumang bumabagabag sa kanyang isip at kaluluwa. Sa pangalan ng Diyos, lumisang ka sa kaisipan ng babaeng ito. Panginoon, bigyan mo siya ng kapayapaan. Bitawan niyo ako. Ay salamat naman sa Diyos at magiging maayos ka na anak. Gayong nabasbasan ka na ni Father Mario, sana'y tuluyan ng mawala yung bumabagabag sa'yo. Amira, simula ngayon, dito ka na lang muna sa bahay. Kami na muna ni Nena ang bahala sa palengke at sa mga deliver ng bawang. Tama si Dario, Dak. Mabuting magpahinga ka na muna ngayon. Salamat po. Kung may maramdaman ka ulit na kakaiba, kahit maliit lang, sabihin mo kaagad sa akin ha. Huwag mo nang kimkimin. Ay tama na muna ang pag-aalala, Dario. Kumain na muna tayo at magpahinga. Sige po. Bakit ang tagal mong bumalik, Amira? Kanina pa kita hinihintay. Akala ko hindi ka na ulit babalik dito ngayong gabi. Hindi ako makatsyempo. Pero sabi ko naman sa'yo, di ba, nababalik ako. Akala ko kasi magbabago ang isip mo. Mabuti at bumalik ka. Mas gumaan yung pakiramdam ko nung nakita kitang nandito ulit. Alam ko napagod ka. Magpahinga ka muna. Aaminin ko po, Miss Neri, na sa maikling panahon na pabalik-balik ako sa baryo ni Lauro, unti-unti na po akong napapalapit sa kanya. Hindi ko rin po inaasahan at hindi ko rin naman po ginusto. Pero parang may kung anong humihilas sa akin, pabalik dun sa lugar at sa kanya. Sa umaga parang normal lang ang lahat. Nakakausap po ako ng matino at maayos akong makitungo. Pero pagsapit ng gabi, lalo na kapag papalapit na ang alas 6, nag-iiba na naman ang pakiramdam ko. Hindi ko po maipaliwanag yung pakiramdam. Akala ko po, matatapos na to nung nagpabasbas kami kay Father Mario. Akala ko magiging maayos ng lahat, pero kahit ganon, wala pa rin nagbago. At tuloy pa rin yung mga nangyayari na hindi ko maintindihan. At kahit lumalalim na po yung nararamdaman ko kay Lauro sa mga panahon yon, may mga bagay pa rin akong hindi maipaliwanag. Tuwing madaling araw, nawawala si Lauro. Hindi ko alam kung saan siya pumupunta,
Pero pagbalik niya, palagi siyang may mga galos at sugat sa leeg at sa iba't ibang parte ng katawan niya. May mga sunod-sunod na rin na gabi na naririnig ko yung mahina pero paulit-ulit na iyak mula sa likod ng lumang kamalig. Minsan po isang gabi, hindi ko na napigilan ang sarili ko at sinundan ko kung saan galing yung iyak. Sa likod ng kamalig, dun ko po nakita si Lauro. Nakaluhod sa harap ng isang puntod habang umiiyak at paulit-ulit na sinusugatan ang sarili. Patawarin mo sana ako. Hindi ko sinasadya ang lahat ng ito. Hindi ko gustong humantong sa ganito. Ano? Ano to, Lauro? Bakit may punto dito sa likod ng kamalig mo? Sagot, Lauro! Kaninong puntod to? Bakit nandito sa likod ng bahay mo? Punto dito ng dati kong nobya. Siya ang unang minahal ko. At siya rin ang dahilan kung bakit ako ganito ngayon. Ikaw ba? Ikaw bang pumatay sa kanya? Sabihin mo sa akin ang totoo, Lauro. Hindi ko siya pinatay. Hindi sa parang iniisip mo, Amira. Kung hindi mo siya pinatay, bakit may punto dito? Pinaglalaroan mo ba ako? O may mas malalim ka bang itinatago, ha? Hindi mo ako maintindihan, Amira. Kahit ipaliwanag ko pang paulit-ulit. Alam kong hindi mo rin matatanggap. Kaya mabuti pa. Bumalik ka na sa loob at magpahinga. Huwag mo na akong pakialaman pa. Lalo sa mga bagay na hindi mo naman dapat malaman at wala ka namang kinalaman. Hindi! Hindi ako aalis dito hanggat hindi ka nagsasabi ng totoo. Hindi ako makakatulog at hindi ako mapapakali kung hindi ko malalaman kung anong itinatago mo sa akin. Masasaktan ka lang kapag nalaman mo ang totoo. Natatakot akong hindi mo ako matatanggap. Mas masasaktan ako sa hindi mo pagsasabi ng totoo. Pakiramdam ko niloloko mo ako, Lauro. Pinaglalaroan mo ako. Sabihin mo nga sa akin, ano ba talagang nangyayari dito, ha? Hindi kita niloloko. May parte sa akin na pilit kong itinatago dahil natatakot ako sa magiging tingin mo kapag nalaman mo. Sa tingin mo ba, hindi na ako natatakot ngayon? Laura, ano ka ba talaga, ha? Ano pa bang dapat kong ikatakot, ha? Ako! Ako mismo ang dapat mong katakutan. Kung ganon, patunayan mo. Sabihin mo sa akin kung sino ka. Hindi ako tulad ng iniisip mo, Amira. Hindi ako kagaya mo. Hindi ako normal. Pwede ba tigil-tigilan mo na yan, Lauro? Direktahin mo ako! Isa akong aswang. Ano? Anong klaseng biro yan, ha? Palagay mo ba? Palagay mo itong tamang oras ng pagbibiro, ha? Hindi ito biro, Amira. Ito ang totoo. Isa akong aswang na isinumpa sa baroy ito. At hindi ako makaalis kahit gustuin ko pa. Hindi. Hindi ako naniniwala. Hindi ka ganyan. Hindi ka pwedeng maging ganon. Gusto ko rin hindi, Amira. Pero ito ang realidad ko. Araw-araw kong dinadala ang sumpa na hindi ko naman pinili. Amira, kailangan kita. Tulungan mo akong makaalis dito. Kailangan ko ng isang babaeng malinis. Isang berhen na pwedeng ialay para matapos ang sumpa na to. Ano? Iaalay? Ano yun, parang ritual? Oo. Kailangan siyang dalhin sa altar at pakasalan. At doon matatapos ang sumpa. At ako yun. Ako napili mo. Nang makita kita, naniwala akong ikaw na ang sagot. Ikaw na ang makakapagpalaya sa akin. Hindi mo man lang ako tinanong kung gusto ko? Gagamitin mo lang ako? Hindi ko ginusto na gamitin ka. Pero yun lang ang alam kong paraan para makaalis dito. Napakamakasarili mo. Iniisip mo lang yung sarili mo. Araw-araw akong nakakulong dito, Amira. Araw-araw kong nararamdaman ang galit. Ang sumpa na to. Hindi mo alam kung gaano kahirap pigilan ang sarili ko. Kaya papatayin mo rin ako gaya ng ginawa mo sa dati mong nobya? Ganun lang kadali yun sa'yo, ha? Hindi kita papatayin. Hindi kita sasaktan. Anong tawag mo sa iaalay? Huwag mo akong pilugin, Lauro! Makinig ka naman, Amira. Hindi ganito ang gusto kong mangyari. Pero wala na akong ibang paraan. Anong papakinggan ko sa'yo, ha? Puro kasinungalingan lang naman ang pinaparinig mo sa akin! Aswang ka, Lauro! Demonyo ka! At bago mo pa ako gawing biktima, aalis na ako sa lugar na to! Hindi. Hindi ka aalis. Walang aalis dito, Amira. Hindi pa tapos ang kailangan kong gawin sa'yo. At sino ka para pigilan ako, ha? Wala kang karapatan! Aswang ka! Niloko mo ako. Pinaniwala mo ako sa kabutihan mo pero halimaw ka pala! Niloko kita dahil kailangan. Kung sinabi ko agad ang totoo, alam kong tatakas ka. Kaya palang bait-bait mo, ha? Kasi nasa loob ang kulo mo!
Dahil ikaw ang kailangan ko. Ikaw ang sagot para makaalis ako sa sumpang ito. Desperado na akong makaalis dito, Amira, at wala na akong pakialam kung anong tingin mo. Kailangan kita at hindi kita pakakawalan. Walang hiya ka! Subukan mong pigilan ako. Lalabanan kita! Kahit ilang beses kapag tumakbo, Amira, babalik at babalik ka rin dito. Walang takas sa baryong to. Mas pipiliin kong mamatay kesang manatili sa'yo. Halimaw ka! Hayop ka! Amira, bumalik ka dito! Huwag mo akong sundan! Ayoko na makita mukha mo! Wala kang mararating. Hindi ka makakalayo. Tumigil ka na. Huwag mo akong pilitin na saktan ka sa oras na mauli kita, Amira. Hindi! Lalayo ako hanggat kaya ko! Sinasayang mo lang ang oras ko. At ang pasensya ko. Lumayo ka! Huwag mo akong hawakan! Bitawan mo ako! Nasasaktan ako! Mas masasaktan ka kung hindi ka titigil. Hindi ba binalahan na kita na kahit saan ka pa magtago, mauuli kita? Hindi ako susunod sa'yo! Hindi ako magiging alay mo! Hindi ka titigil. Halika dito. Tama na, Laura! Sinabi ko sa'yo, hindi ka aalis. Matigas ang ulo mo. Anong gagawin mo dyan, Laura? Bakit may hawak kang tabla? Ihahambalos mo ba yan sa akin? Huwag mong gawin yan! Huwag mong gawin yan! Tumigil ka na, Amira. Huwag mo akong pilitin. Kung sumunod ka lang sana, hindi na aabot sa ganito. Sumunod? Sino namang tangang gustong ialay ang sarili at magpakasal sa aswanga? Hindi mo pwedeng pilitin ang gusto mo! Kailangan kita. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Lahat ng ginagawa kong to para matapos ang paghirap ko dito sa baryong ito. Gusto ko nang makaalis dito, Amira. At ikaw ang nakikita kong paraan. Gagawin ko ang lahat para hindi ako mabulok dito. Hindi! Hindi mo ako magiging biktima! Hindi mo alam kung gaano katagal ako nakakulong dito. Ilang taon, ilang gabi. Pare-pareho lang na nagdudusa at naghihirap ako. Walang katapusan. At ngayon, nandito ka na. Wala na itong atrasan. Kung pakakawalan pa kita ngayon, babalik ka rin. Wala kang takas sa sumpa. Ilayo mo yung tabla sa akin. Pwede tayo mag-usap ng maayos. Wala nang maayos na usapan. Tapos na ang pakiusap ko. Hindi ka ganyan, Lauro. Hindi ikaw to. Tama na. Huwag kang lalapit. Lauro. Patawad. Pero hindi ka aalis. Huwag. Hindi ka na makakaalis. Lauro. Kung hindi ka titigil, mapipilitan akong gawin ang lahat. Kahit ganito, kahit masaktan ka. Kailangan kita, Amira. Kahit ayaw mo. Hindi ako papayag na makaalis ka sa baryong ito. Hindi ko na alam kung gaano ako katagalan nawala ng malay at kung ano na ang mga sunod na nangyari. Pero nang magising ako, ramdam ko agad na may mali. Nakataling mabuti ang mga kamay ko at mabigat ang katawan ko na parang hindi ko magawang gumalaw ng maayos. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko at nakita ko si Laura sa tabi ko. May ginagawa siya habang nakatingin sa akin ng diretsyo. At mahina siyang bumubulong na parang nagdarasal. Pero hindi ko maintindihan kung anong lengguwahe yon kasi hindi naman pamilyar sa akin. Sa mga oras na yon, Miss Neri, gusto kong kumilos, gusto kong sumigaw. Pero pinilit kong wag gumalaw. Nagkunwari na lang po akong hindi pa nagigising dahil takot ako sa kung ano ang kaya niyang gawin kapag nalaman niyang gising na ako. Bigla siyang huminto at nakita kong sinugatan niya ang sarili niyang palad. Tumulo ang dugo at sa sobrang takot ko, muntik na akong mapasigaw. Pero abot-abot po ang pagpipigil ko sa sarili ko na hindi ako gumalaw o magpakita ng kahit anong reaksyon. Unti-unti niyang pinahid ang dugo niya sa katawan ko habang nakatingin lang siya sa akin. At sa isip ko, paulit-ulit kong sinasabi na kailangan kong makaalis sa lalong madaling panahon. Dahil kung hindi, alam kong dito na ang katapusan ko. Matagal ko nang pinaplano ang gabing ito. Matagal ko nang iniisip kung paano kita mapapanatili dito nang hindi ka na umaalis. Hindi mo alam kung ilang beses kitang hinanap. Ilang beses kitang sinubukang pigilan bago ka patuluyang makaalis. At ngayong gabi, may sasakatuparan ko na ang plano ko. Ito ang tanging paraan na alam ko
para hindi ka mawala sa akin. Sa barong ito, walang nakakawala ng walang kapalit. Lahat may hinihingi ang sumpa. At kung hindi ako makakaalis, hindi rin kita hahayaang umalis. Kaya kung kailangan kitang itali sa sumpang ito, gagawin ko. Sa ngalan ng lupa na kumakain ng lihim. Sa ngalan ng baryong hindi na nakakalabas sa sarili nitong kasalanan. Ikaw ay itinatali ko sa akin. Ito ang tanging paraan para manatili akong buo. Lauro, pakawalan mo ako. Hayop ka, limaw ka. Ang sama-sama ng ugali mo. Parang awa mo na, itigil mo na to. Hindi ko na kaya. Nasasaktan na ako. Kahit anong sabihin mo, Amira, hindi na magbabago ang desisyon ko. Huli na ang lahat para umatras pa. Anong desisyon ang pinagsasasabi mo? Wala kang karapatan na magdesisyon para sa akin. Buhay ko to. Sana hindi na lang ako nagtiwala sa tusong tulad mo. Alam ko. Alam kong mali sa paningin mo. Pero ginagawa ko to dahil wala nang ibang paraan para matapos ang sumpa. Kung hindi ko to gagawin, magdudusa ako habang buhay. Gumagawa ka pa talaga ng dahilan para pagtakpan kung gaano ka kademonyo. Hindi ganito yung Laura na nakilala ko. Hindi ganito yung taong tumulong sa akin. Yung Lauro na yon? Matagal nang wala, Amira. Araw-araw ko siyang nililibing para lang makarating ang puntong ito. Kung may natitira pang kahit konting kabutihan sa'yo, pakawalan mo ko. Hindi mo kailangang gawin to. May ibang paraan, sigurado ako. Pwede pa nating hanapan ng solusyon to nang walang may nasasaktan. Teka, sandali. May naamoy ako. May iba pang tao dito bukod sa'yo, Amira. Huwag mong sabihin may tinatago ka sa akin. Wala. Anong itatago ko sa'yo, Lauro? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Baka guni-guni mo lang yan. Huwag mo akong ginagawang tanga. Kilala ko ang amoy ng takot. At ngayon, hindi lang ikaw natatakot dito. Lauro, ano ba? Tigilan mo na ito! Narito ka lang pala. Hindi ako nagkamali. Matagal kitang hinanap. Ha? Ikaw? Hindi ka pa pala tuluyang nawawala sa mundo. Akala ko, tinagay ka na ng sarili mong takot. Hindi pa pala kita natuluyan. Hindi mo ako napatay, Lauro. Naghintay lang ako. Naghintay ng tamang oras para harapin ka. Lauro! Pakawalan mo siya! Huwag mo siyang itulad sa anak ko! Umalis na po kayo. Delikado siya. Hindi niyo po siya kayang kalabanin. Bakit ka nandito? At anong karapatan mo para pangunahan ako? Ha? Binigyan na kita ng pagkakataon na mabuhay noon. Pinabayaan kitang makaalis. Pagkakataon! Iyan ang tawag mo doon. Araw-araw kong iniisip ang anak ko. Kung paano siya nagmakaawa. Kung paano mo siya kinuha sa akin. Tigilan mo na yan. Walang magbabago kahit paulit-ulit mong balikan. Ngayon bumalik ka dito? Ano to? Gusto mo bang mag-ayos sa anak mo? Wag! Tama na! Hindi na ako aatras ngayon. Ipaghihiganti ko ang anak ko, Lauro. Hanggat hindi ko nabubura ang baryong ito, hindi ako titigil. Kukunin ko ang hustisya para sa kanya, kahit ako pa ang kapalit! Hustisya? Pinapatawa mo ako, tanda. Wala kang laban sa akin. Isa ka lang matandang inutil na hindi matanggap ang nangyari. Matanda na ako at mahina na sa paningin mo. Pero hindi ibig sabihin na wala na akong kayang gawin. Nakikita mo ito? Siguradong mauupos ang balat mo rito. Teka, ano yung hawak mo? Mga bote ng langis? Anong kalokohan yan? Akala mo matatakot ako dyan? Hindi kita tinatakot. Pinapaalala ko lang sa'yo na kahit gaano kakalakas,
may katapusan ka pa rin! Huwag mo akong hamunin, Nardo. Hindi mo ako kaya. Tingnan natin kung hindi ka masunog dito. Hindi na mauulit ang ginawa mo sa anak ko! Hindi na ako mapayag na may isa pang buhay na masira dahil sa iyo! Matapang ka na ngayon. Pero alam mo sa sarili mo na wala kang laban. Tandang Nardo, parang awa mo na. Huwag mong isugal ang buhay mo. Matagal ko nang isinugal ang buhay ko, Iha. Noong araw na nawala agad ako. Halika! Tapusin na natin ito! Sige, tingnan natin kung hanggang saan ka aabot. Ang balat ko! Tuso ka matanda! Sa oras na mahuli kita, sisiguraduhin kong pagpipira-pirasohin ko ang laban mo! Nardo! Hindi kita makakawalan! Tandang Nardo, tulungan niyo po ako pakiusap. Kalagan niyo po ako, hindi ko na kaya. Ang sakit na ng mga kamay ko, please po. Hindi ka na niya magagalaw ngayon. Hindi ko hahayaan na may isa na namang babae ang mabiktima ng tusong aswang na yan. Natatakot po ako. Akala ko hindi na ako makakaligtas. Makinig ka sa akin, Amira. Tumakbo ka na. Ako na ang bahala kay Lauro. Pero hindi ko po kayo pwedeng iwan dito. Delikado siya, baka akong... Hindi mo siya may lalayo sa akin. Akin lang si Amira. Walang ibang pwedeng kumuha sa kanya. Wala na tayong oras, Amira. Pareho tayong mamamatay kung magbabatigas ka pa. Umalis ka na dito. Hanapin mo ang lagusan bago pa yun tuloy ang magsara. Kapag nahuli ka niya ulit, wala na tayong magagawa. Pero paano po kayo? Hindi ko kayang iwan kayo dito ng mag-isa. Huwag mo na akong alalahanin. Mas kailangan mong iligtas ang sarili mo ngayon. Kung mawala man ako, ayos lang. Matanda na ako, Iha. Pero ikaw, alam kong marami ka pang pwedeng marating. Tumigil kayo! Walang aalis dito! Amira! Bumalik ka dito! Hindi ka pwedeng umalis! Tandang Nardo! Umalis ka na! Huwag mong hayaang mahuli ka pa niya ulit. Kapag nagtagumpay siya, gagawin kanyang kapalit niya para makalaya sa sumpang ito. Ayoko pang mangyari yon, ayoko. Kaya tumakbo ka na. Ngayon na! Doon, sa dulo, may makikita kang makitidadaan. Hanapin mo ang lagusan. Huwag kang liligon kahit anong marinig mo. Nardo! Hindi mo ako mapipigilan! Kahit anong gawin mo, babawiin ko siya! Subukan mo! Hindi kita hayaang may isa ka na namang buhay na masira! Tandang Nardo, salamat po. Hindi ko po kayo makakalimutan. Hindi ko po makakalimutan to. Wala kang dapat ipagpasalamat. Ang mahalaga, makaalis ka dito ng buhay. Maraming salamat po. Sige na, umalis ka na! Kailangan ko makalabas. Kailangan kong mabuhay. Akala mo talaga, hahayaan ka na lang namin makaalis dito. Hindi ka pa rin nadadala kahit nakita mo na kung ano kami. At kung ano ang kaya namin gawin sa mga taong nagtatangkang tumakas. Kapitan Selo, ano ba? Umalis kayo sa daraanan ko. Walang aalis. Kahit anong sabihin nyo, hindi ako matatakot sa inyo. Hindi ako papayag na dito na lang ako habang buhay. May buhay ako sa labas at babalik ako dun kahit anong mangyari. Matigas ang ulo mo, Iha. Hindi mo pa rin naintindihan ang sitwasyon mo. Dito sa baryo na to, wala kang kakampi. Lahat ng nakikita mo, kakampi namin at susunod sa gusto ko. Wala akong pakialam kung ilan pa kayo. Kahit mag-isa lang ako, lalaban ako. Hindi nyo ako kayang pigilan. Habang may lakas pa ako para tumakbo at lumaban. Tumakbo? Saan ka tatakbo? Kahit saan ka pumunta, may haharang sa'yo. Hindi ka pa nga nakakalayo. May sasalubong na agad sa'yo na mas nakakatakot pa sa inaakala mo. Kahit pa ulit-ulit nyo akong harangan, hindi ako titigil. Hahanap at hahanap ako ng paraan. Kahit pa ulit-ulit akong bumagsak, hindi ako papayag na sumuko na lang ng ganito. Nakakatawa ka na talaga. Sa dami ng nakita kong tulad mo na nagmamatigas, ay pare-pareho ang kinahinatnan. Sa una, matapang.
Sa uli, nagmamakaawa rin. Hindi ako katulad nila. Hindi mo ako kilala kaya wag mong isipin na pareho lang ako sa iba. Mas gugustuhin kong mamatay ng lumalaban kesa maging halimaw na gaya mo. Ang dami mong satsat. Huliin nyo na yan at itali. Hindi! Bitawan mo ako! Kahit itago mo pa, ramdam na ramdam ko ang kaba mo, Amira, habang napapalibutan ka namin. Oo! Natatakot ako. Pero hindi ibig sabihin na isusuko na ako sa iyo. Huwag ka nang magmatigas pa, Amira. Alam namin kung kailan ka bibigay. Hindi niyo ako mapipilit na sumunod sa inyo. May paraan palabas dito at hahanapin ko yon. Ang baryo na to ay siya ng magiging mundo mo ngayon. Hindi! Hindi ako papayag. Makakalis ako dito at sisiguraduhin kung may makakaalam ng lahat ng ginagawa ninyo. Kung makalis ka man, sino ang maniniwala sa'yo, ha? Sa tingin mo ba, basta ka nalang pakikinggan ng mga tao kapag sinabi mong puro aswang ang nandito? Gagawa ako ng paraan para mapatunayan ang totoo. Hindi ako titigil hanggat hindi kayo nabubunyag. Kahit ipilit mo, Amira. Pero sisiguraduhin ko na bago ka makaalis sa lugar na ito, wala ka ng buhay. Patulugin niyo muna yan para maihanda na mamaya ang kanyang katawan para sa kasal nila ni Lauro. Ano? Hindi! Ayoko! Hindi ako magpapakasal sa halimaw! Tumigil ka na! Kung hindi ka pa titigil, hindi lang sampal ang makukuha mo sa akin. Gusto mo bang pagpiesta namin ang lamang loob mo ngayon din? Hindi! Ah, Parang awa niyo na! kung ganon, tumahimik ka! Patulugin niyo muna yan. Nang sa ganon, may handa na ang lahat. Ito na nga ang daan. Ang sirang arko na sinasabi ko sa iyo. Dito ako unang nakapasok noon. At dito ko rin nakita si Amira. Kaya sigurado akong ito ang hinahanap natin. Ibig mong sabihin, nakapunta ka na talaga rito dati at nakita mo siya. Bakit hindi mo kagad sinabi sa akin, Alimpasing? Mas lalo tuloy akong kinakabahan sa mga naririnig ko. Paano na lang pala kung talagang may nangyari ng masama kay Amira ngayon? Noong huli akong napadpa dito, nakita ko si Amira. Nilapitan ko siya at binalaan na umalis na sa baryong yon. Pero hindi siya nakinig. At gayong ika-6 na kabilugan ng buwan. Siguradong hindi na siya makakaalis sa lugar na yon kapag tuluyan na yung nagsara. Bakit hindi mo siya tinulungan? Kung nakita mo pala siya, sana inilabas mo na siya kaagad. Baka hindi na siya nalagay sa ganitong sitwasyon ngayon kung nagawa mo yun. Hindi ganon kadali, Dario. May nagpapantay sa kanya ng oras na yon. At ramdam kong hindi pa ako handa. Kung pinilit ko, baka pareho lang kaming napahamak. Lalo tuloy akong nag-aalala. Baka kung ano nang nangyari sa kanya ngayon. Kailangan natin siyang mahanap kaagad bago pa mahuli ang lahat. Oo. At yun ang dahilan kung bakit kailangan nating magmadali. May oras lang tayo bago magsara ang arkong ito. At kapag nangyari yon, hindi na tayo makakabalik sa labas. Hindi pa rin ako makapaniwala na nagsasarang daan na to. Parang hirap tanggapin na may ganitong lugar na hindi basta napapasok at nalalabasan. Marami ka pang hindi alam, Dario. Pero sa gayon, huwag kang lalayo sa akin kahit anong mangyari. Kahit may makita kang kakaiba, manatili ka lang sa tabi ko para hindi ka mawala. Kung handa ka na, huminga ka ng malalim at ihanda mo ang sarili mo. Paglampas natin sa arkong ito, wala nang atrasan, Dario. Tara na, Alimpasing. Hanapin na natin si Amira at ilabas bago pa tuluyang magsarang daan. Tumahimik ang lahat sa loob ng lumang kapilyang ito. Dahil ngayon, ay isasagawa na natin ang sagradong pag-iisang dibdib ni na Lauro at Amira. Isang ritual na matagal nang nakatakda sa batas ng ating baryo at hindi pwedeng labagin ni numan. Sa wakas, Amira, pagkatapos ng lahat, at kahit paulit-ulit ka pang tumanggi, sa akin pa rin ang bagsak mo.
Wala ka na magagawa kundi tanggapin na magiging parte ka na ng baryong ito habang buhay. Hindi ako magpapakasal sa halimaw. Mga halangang sikmura. Pinipilit niyo ako sa isang bagay na hindi ko gusto at hindi ko kailanman tatanggapin. Kaya pakawalan niyo ako ngayon din. Dahil wala kayong karapatan na ipakasal ako sa demonyo! Tumahimik ka! Simulan na natin ang ritual na ito. Sa oras na may kasal ka kay Lauro Amira, ito ang magbubuklod sa inyo at magtatali ng kapalaran ninyo hanggang sa dulo ng walang hanggan. Hindi ako naniniwala sa kahit anong sinasabi ninyo. Hindi niyo ako pwedeng itali sa kahit na ano o sino man. Dahil sarili ko lang ang may hawak ng buhay ko at hindi niyo yun makukuha. Hanggang kailan ka pa ba lalaban, Amira? Wala ka ng takas dito. Nasa loob ka na ng baryo namin at kahit anong sigaw o iyak mo, wala nang hahantungan yan. Kung ayaw mong magaya kay Nardo, sumunod ka. Ilapit ang dalaga sa gitna ng kapilya at ihanda ang ritual. Dahil sa oras na ito ay kailangang makita ng lahat kung paano siya magiging bahagi ng ating mundo at batas. Wag! Bitawan niyo ako! Tulungan niyo ako! Walang makakarinig sa'yo rito, Amira. Dahil ang lugar na ito ay hindi tulad ng iniisip mo. Dito, kami ang may hawak ng lahat. At wala kang kahit isang kakampi. Ngayong gabi ay pag-iisay na natin ang dugo ni na Lauro at Amira. Sa oras na matapos ang ritual na ito, wala nang sino man ang pwedeng humadlang sa kanilang dalawa. Kaya ngayon, may tutol ba sa pag-iisang dibdib na ito? Ako! Ako ang tututol sa kasalang to! Dario! Hindi ko hayang ituloy niyo to. Hindi niyo pwedeng pilitin si Amira sa kagustuhan niyo. Wala kayong karapatan na pilitin siya sa gusto niyo. Amira, naririnig mo ba ako? Nandito ako. Hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Dario, tulungan mo ako! Isa kang sagabal! Kung ayaw mong mapahamak, huwag kang makialam dito! Wala akong pakialam sa banta mo. Hindi ako alis dito nang wala si Amira. Kaya kung kailangan niyo akong harapin ko kayo para lang mailabas siya. Huli na ang lahat, Dario. Dahil si Amira ay nakatali na sa baryong ito at sa akin. Kaya wala ka nang magagawa para baguhin pa yon. Hindi. Pinagkaitan mo na ako dati, Lauro. At hindi ko hayaan na maulit yun. Ituloy ang ritual ng pagbubuklod. Walang tatapos sa sumpa! Dario, siguraduhin mong hindi nila matatapos ang ritual ng kasal. Huwag mong hayaan na itali nila si Amira sa lugar na ito. Sugurin sila! Huwag kayong lalapit. May dala akong pangontra sa inyo. At hindi ako magdadalawang isip na gamitin to kung kailangan para mailabas si Amira dito ng buhay. Nag-iibangan nyo na sila, Dario. Mga aswang kayo. Huwag niyong susubukang lumapit. Dahil alam ko kung paano kayo mapipigilan. At hindi ako natatakot kahit marami pa kayo. Hindi nyo naiintindihan ang pinasok ninyo. Dahil ang kapilyang ito ay hindi basta lugar na mapapasukan at malalabasan ninyo ng ganun lang kadali. Lalo na kung ginagalit ninyo kami! Magtuos tayo, Lauro. Talaga ako pang hinamon mo? Ito na ang katapusan mo! Dario, sa kanan! May paparating! Hawakan mo ang sulumo ng maigpit at huwag mong hayaang makalapit ang mga aswang na yan sa atin! Huwag na kayong magmatigas pa! Hindi kami aalis nung wala si Amira. Hindi ko kayo papayagan na mapasa kamay niyo siya. Amira, diyan ka lang. Papunta na ako sa iyo. Hanggang dito na lang kayo. Sa loob ng kapilyang ito, kami ang may kapangyarihan at hindi kayo pwedeng manalo sa laban na to. Walang susuko! Dahil nagmamatigas ka, ito ang nababagay sa'yo! Aling Pasig! Hindi! Amira, hindi mo ba nakikita? Wala nang silbi ang paglaban nyo. Mas mabuti pang tanggapin mo na lang. Dahil ako lang makapagbibigay sa'yo ng proteksyon dito. Hindi ito protection, Lauro! Hindi pagmamahal ang ginagawa mo. Alam mong mali ito! Ginagawa ko lang ito para sa'yo. Kapag naging akin ka na, tuluyan ka ng matatali sa baryong ito at wala nang hahadlang pa. Hindi ko kailangan ng ganitong klaseng pagmamahal. Kung talagang mahal mo ako, hahayaan mo akong pumili at hindi mo ako pipilitin! Lumayo ka sa kanya, Lauro.
Wala kang karapatan na hawakan siya o digtaan ang buhay niya. Si Amira ay hindi pag-aari ni Numan. Wala ka ng kasama, Dario. Kung ayaw mong matulad kay Pasing, mabuti pang umalis ka na. Binibigyan ka pa namin ng pagkakataon. Lalaban ako hanggang makuha ko si Amira. Hindi ako uurong. Dario, iligtas mo ako! Amira, huwag kang makinig sa kanya. Dito ka lang sa akin, dahil ako lang ang nakakaintindi sa'yo. Hindi mo ako naiintindihan, Lauro. Kahit anong sabihin mo, halimaw ka at isang malaking kalokohan na nagtiwala ako sa'yo. Hindi pa tapos ang ritual. Kahit anong gawin ninyo, hindi nyo mababago ang sumpang nakatakda na. Walang sumpa na hindi pwedeng labanan. Lahat ng bagay, kahit gaano pa katindi, may katapusan kapag nilabanan mo ng tama. Lauro, pakinggan mo ako kahit sandali lang. Alam kong naririnig mo pa rin ako sa kabila ng lahat ng nangyayari sa'yo. At sa paligid natin ngayon. Hindi ito pagmamahal, Lauro. Hindi kailanman magiging pagmamahal ang ganito. At ang pag-alis ng kalayaan ko para lang makulong mo ako rito. Huwag mong pakinggan ang sinasabi niya, Lauro. May kasunduan tayo. Nililito ka lang niya. Ganyan talaga ang mga tao sa labas. Marunong silang magpaawa para lang lokohin ka. Kung talagang iniingatan mo ako, Lauro, hayaan mo akong pumili ng sarili kong landas. Huwag kang makinig kay Kapitan Cielo. Nakikita mo, Lauro? Siya mismo ang magdadala ng kapamakan sa'yo. Kapag nakalabas siya, kakalimutan ka niya. Gagamitin ka lang niya at iiwan ka rin. Hindi totoo yan, Lauro. Makinig ka sa akin. Huwag mong hayaang lokohin ka ng mga salita niya. Lauro, tingnan mo ako. Hindi ako ang kaaway mo. Hindi ko ginusto ang nangyari sa atin. Kung totoo man na mahal mo ko, dapat marunong kang bumitaw. Kasi ang pagmamahal hindi nananakit, hindi nagkukulong at hindi pinipilit. Hayaan mo na kami ni Dario na makaalis sa lugar na ito. Alam kong desperado ka na rin na makalaya sa baryong ito. Pero hindi ako ang sagot. Mahal kita, Amir. Kaya ayaw kong mawala ka. Huwag kang magpadala sa kanya, Lauro. Ang sinasabi niya ay kahinaan mo. Kapag pinakinggan mo siya, mawawala ang kontrol mo sa kanya. Huwag kang maniwala dyan. Sinisira niya ang isip mo. Ikaw may kontrol dito. Ikaw, Lauro, at hindi siya. Pero mali ang ginagawa ko. Dahil alam mo sa sarili mo, Lauro. Alam mo na hindi tama ang pilit na paghawak sa akin. Alam mo na hindi ito pagmamahal. Hindi ko alam kung ano ang tama. Pero ayaw kong mawala ka. Huwag kang mag-alinlangan. Kapag bumitaw ka, mawawala ka rin sa kapangyarihan mo. Kahit kailan, hindi mo ba ako kayang mahalin sa parang gusto ko? Hindi ganun ang pagmamahal, Lauro. Hindi mo pwedeng diktahan ang puso ng tao. Tama na yan. Tapusin na ang usapan at ituloy ang ritual. Sandali! Tumahimik ka! Lauro! Lauro! Hindi! Tama na! Tapusin na natin ang kasunduan natin, Kapitan Cielo. Hindi ko ipinagkanulo si Amira kapalit ang kapangyarihan ko. Di bali makulong ako rito habang buhay. Lauro! Hindi ito pagmamahal. Hindi ko dapat ikinukulong si Amira dito kasama natin mga halagang sikmura. Anong ginagawa mo? Huwag mong hayaan ang sarili mong malinlang! Hindi ako nalilinlang. Ngayon ko lang talaga nakita ang totoo. Amira, patawad. Tama na, Kapitan Cielo. Hindi ko na kayang sundin ang mga sinasabi mo. Ngayon, malinaw ko nang nakikita na ang lahat ng ito ay mali pa mula sa simula. At hindi ko na pwedeng ipagpatuloy pa ang ganitong klase ng buhay. Lauro, ano bang nangyayari sa'yo? Huwag mong sabihing pinipili mong kalabanin ang lahat ng pinaghirapan natin dito sa baryo. Hindi ka dapat lumalaban sa akin! Laura, salamat dahil sa wakas narinig mo rin ang sarili mong puso. Hindi ko alam kung anong mangyayari ngayon, pero mahalaga sa akin na nakita mong mali ang lahat ng ginawa nila sa'yo at sa akin. Hindi ito pwede! Hindi! Alam na alam ko ngayon ang ginagawa ko, Kapitan. Wala nang kontrol ang mga salita mo sa akin. Tatalikuran mo na lang ba ang lahat ng sakripisyo natin, Lauro? Dahil sa isang ito! Laura, huwag mo nang hayaang manipulahin ka pa niya. Tumahimik ka!
Walang makakaalis dito hanggat ako ang may hawak ng orasan ng baryo. Ang orasan na ito, ang buhay ng sumpa at kapangyarihan ng lugar na ito! Wala kang karapatan na saktan si Amira! Hayop ka! Akin ang orasan na yan! Matagal na kaming nabubuhay sa takot dahil sa sumpang hawak mo! Ngayong gabi, tatapusin ko na ang lahat ng ito kahit ano pa ang mangyari sa akin! Bitawan mo ako, Lauro! Traitor ka! Hindi mo naintindihan ang kapangyarihang hawak ng orasan na yan! Kapag nawala yan, mawawala rin ang baryong matagal nating iniingatan at lahat tayo ay mapapahamak. Tuluyan tayong mababaon sa kadiliman. Ngayon lang ako lalaban para matapos ang bagungot na ito. Tapos ang paghahari mo! Lauro! Huwag kang bibitaw. Sirain mo na habang hindi pa niya nababawi. Ito lang ang paraan para matapos ng sumpa at makalis tayo dito. Huwag mong gagawin, Lauro. Kapag binasag mo ang orasan na yan, mawawala ang lahat. Tuluyan tayong mabubura. Mas pipili ko nang mawala ang lahat kaysa manatili tayong nakakadena sa sumpang ginawa mo. Hindi na ako matatakot sa'yo simula ngayon. Nasira ng orasan. Nawawala ng kapangyarihan ng sumpa. Hindi maaari. Mawawala ang baryo. Mawawala ang lahat. Ito na ang katapusan ng sumpa mo. Patawad, pero kailangan itong matapos na. Wag! Natapos na. Nararamdaman ko na humihina ang paligid. Anong ginawa mo? Anong ginawa mo sa baryo ko? Teka, Lauro, anong nangyayari sa'yo? Bakit unti-unting nauupos ang balat mo? Tapos na ang lahat, Amira. Bigla na lang pong sumabog ang napakalakas na liwanag sa buong kapilya, Miss Neri. Kaya halos hindi ko na maidilat ang mga mata ko. Kasabay noon ang malalakas na sigawan ng mga aswang at ang pagyanig ng buong paligid dahil unti-unti nang gumuho ang baryo. Naririnig ko rin po ang malakas na ugong ng hangin habang isa-isang namamatay ang mga kandila sa loob ng kapilya. Sa sobrang takot ko, napapikit na lang po ako at hindi ko na alam kung ano pa ang nangyayari sa paligid namin. Ang huli ko na lang pong malinaw na naaalala ay ang boses ni Dario na paulit-ulit akong tinatawag habang kinakalas niya ang lubid na nakatali sa katawan ko. Ramdam ko po noon ang panginginig ng mga kamay niya habang nagmamadali siyang kalasan ako. Naririnig ko rin si Lauro na parang may sinisigaw. Pero hindi ko na maintindihan ang mga sinasabi niya dahil sa lakas ng hangin at ingay sa paligid. Unti-unti ring nanlalamig ang buong katawan ko habang parang umiikot ang paningin ko. Bago po ako tuluyang nawalan ng malay, ang huling nakita ko ay ang unti-unting pagkawala ng baryo sa gitna ng nakasisilaw na liwanag. Amira, gising ka na. Nasa gilid tayo ng kalsada ngayon. Sumisikat ng araw. At sa tingin ko, ligtas na tayo rito. Wala nang baryo. Wala nang arko. At wala na rin si Kapitan Selo. Maging si Lauro. Dario, totoo ba talaga to? Buhay pa tayo? Oo, totoo to, Amira. Hindi na panaginip. Tapos na ang lahat. Wala na sila. At hindi na tayo babalik sa lugar na yon. Parang ang hirap paniwalaan. Ngayon nandito na ako. Parang biglang gumaan ang pakiramdam ko. Dahil ligtas ka na ngayon, hindi na kita hayaan na mawala ulit. Kahit ano pang mangyari. Salamat, Dario. Kung hindi ka dumating, hindi ko alam kung paano ako makakalabas doon. O kung makakalabas pa ba talaga ako. Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga ngayon, magkasama na tayo dito sa labas. At wala na silang kapangyarihan laban sa atin. At ngayon, magsisimula ulit tayo, Amira. Lumipas po ang mga araw, Miss Neri, at unti-unti ring bumalik sa normal ang buhay namin. Bumalik ako sa dati kong ginagawa, ang pagtitinda ng bawang sa palengke. Sa totoo lang nung una,
Nahirapan pa akong masanay ulit dahil pakiramdam ko ay may takot pa ring naiwan sa loob ko pagkatapos ng lahat ng nangyari. Pero habang tumatagal, unti-unti ko ring natutunang bumangon at ipagpatuloy ang buhay ko. Araw-araw kong sinasabi sa sarili ko na tapos na ang bangungot na pinagdaanan namin at kailangan ko nang magsimula ulit. Sa palengke marami na ang nakakakilala sa akin dahil sa kwentong kumalat tungkol sa pagkawala ko at sa baryong sinasabi ng iba na hindi naman talaga umiiral. May mga taong lumalapit para magtanong kung totoo ba ang lahat ng nangyari. Ang iba naman ay nakikinig lang habang nagkikwento ako. Pero halata sa mukha nila, nahirap silang paniwalaan ang lahat. Hindi ko rin naman sila masisisi dahil kahit ako minsan, parang hindi pa rin makapaniwala na nalampasan ko ang mga bagay na yon. Kaya kadalasan, ngumingiti na lang ako at ipinagpapatuloy ang pagtitinda ko. Ang mahalaga sa akin, alam ko sa sarili ko na totoo ang lahat ng nakita at naranasan ko. Mas naging maingat din po ako pagkatapos ng nangyari. Hindi na ako basta-basta umaalis mag-isa kapag gabi, lalo na kapag kabilugan ng buwan. Pero kahit ganon, hindi na ako tulad ng dati na halos araw-araw ay nabubuhay sa takot. Pakiramdam ko kasi may nabuo na ring bagong tapang sa loob ko. Matapos kong malampasan ang lahat ng yun. Natutunan kong hindi habang buhay dapat magpatalo sa takot. Dahil kapag hinayaan mo itong kontrolin ka, parang hindi ka na rin tunay na nabubuhay. Si Dario naman po ay hindi na talaga ako iniwan pagkatapos noon. Halos araw-araw niya akong sinasamahan sa palengke at tinutulungan sa pagbubuhat ng mga paninda ko. Minsan nga ay pinapagalitan pa niya ako kapag masyado akong nagpapagod sa trabaho. Ramdam ko rin na natatakot pa rin siya na baka mawala ulit ako isang araw nang hindi niya alam kung nasan ako. Pero sa totoo lang, ayoko na rin naman na mawala siya sa tabi ko. Sa lahat ng nangyari, siya ang isa sa mga dahilan kung bakit nakayanan kong lumaban at mabuhay. Makalipas po ang ilang buwan, tuluyan na po kami nagpakasal ni Dario. Simple lang at walang maraming tao. Pero dun ko mas naramdaman kung gaano niya ako kamahal dahil nakita ko kung gaano siya kaseryoso na buuhin ang buhay namin ng magkasama. Habang nakatayo ako sa harap ni Dario, hindi ko maiwasang maalala ang lahat ng pinagdaanan namin. Yung mga gabing akala ko ay hindi na kami makakatakas at yung mga panahong pakiramdam ko ay mawawala na ako ng tuluyan. Pero sa huli, nalampasan din namin ang lahat at nagkaroon kami ng pagkakataong magsimula ulit. Pagkatapos nun, wala na pong nakakita sa baryong nawawala tuwing gabi ng kabilugan ng buwan. Marami pa ring kwento ang kumakalat tungkol doon, pero wala nang nakakapagpatunay kung saan talaga ito matatagpuan. Para bang tuluyan na itong naglaho kasama ng sumpang bumabalot dito sa loob ng napakaraming taon. At siguro, mas mabuti na rin yon para wala nang ibang taong mapahamak tulad ng nangyari sa amin noon. Sa buhay ko ngayon marami akong natutunan dahil sa mga nangyari. Natutunan ko na hindi habang buhay ay mananatili ang takot sa puso ng tao. Minsan, may mga bagay talagang darating para subukin tayo at ipakita kung hanggang saan ang kaya nating tiisin at ipaglaban. Pero natutunan ko rin na pagkatapos ng lahat ng sakit at hirap, may pagkakataon pa ring magsimula ulit at maging masaya. At sa lahat po ng nakinig sa kwento ko, maraming salamat po sa oras ninyo. Sana kahit papaano ay may napulot kayong aral mula sa mga pinagdaanan namin. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Miss Neri. Maraming salamat po. Much love, Amira. Minsan talaga hindi mo masasabi kung saan ka dadalhin ng isang simpleng desisyon. Isang delivery lang ng bawang ang akala ni Amira noon, pero nauwi ito sa isang bangungot na muntik nang sumira sa buhay niya. Sa likod ng tahimik na baryo, may mga lihim palang matagal lang nakabaon, mga handang manakit para mapanatili ang kanilang kapangyarihan, at mga sumpang halos kumitil sa pag-asa niya. Pero sa gitna ng lahat ng takot at kadiliman, napatunayan din na may mga taong handang lumaban at magsakripisyo para sa mga mahal nila. Sa kwento ni na Amira, Lauro at Dario, nakita natin na hindi lahat ng mukhang mabait ay tunay na mabuti. At hindi rin lahat ng tinatawag na halimaw ay masama.
Minsan ang totoong panganib ay nagtatago sa likod ng kapangyarihan at kasinungalingan. At minsan naman, ang taong pinakapinaghihinalaan mo ay siya palang handang magsalba sa iyo sa huli. Kayo listeners, naranasan niyo na rin ba ang matakot sa isang bagay na akala nyo ay hindi nyo kakayanin? Anong ginawa nyo para makabangon at magpatuloy kahit pakiramdam nyo ay wala ng pag-asa? At sino ang taong naging sandalan ninyo sa pinakamadilim na bahagi ng buhay nyo? Ikwento nyo sa comment section dahil gusto naming marinig ang mga kwento nyo. At syempre, gusto rin naming malaman kanino kayo mas napalapit sa kwento. Team Lauro ba kayo na handang isugal ang lahat para wakasan ang sumpa? O Team Dario na hindi iniwan si Amira at ginawa ang lahat para mailigtas siya? Sabihin niyo sa comments kung bakit. Baka maisama namin ang ilan sa mga sagot ninyo sa susunod nating kwentuhan. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig hanggang dulo. Ako po si Miss Neri ng Kwentong Takip Silim. At muli, iniimbitahan ko po kayo sa susunod na kwento ng misteryo, takot at pag-ibig. Hanggang sa muli listeners, at tandaan ninyo, hindi lahat ng lugar na tahimik ay ligtas.